Good morning sa mga lahat ng nagsusubaybay. Good evening, good afternoon kung saan man kayo ngayon. Ah, Araw ng linggo ngayon. Makapag-live man lang. Di makapising kasi malamig, mahangin. So, dito muna tayo sa live. Magandang araw dyan sa inyo. Miss Kie, sa may Hawaii. Ang balita dyan sa Hawaii. Dito sa amin, may mga na nagpositive sa COVID. Pero ang balita namin, parang isang pamilya lang yun. Kaya balik kami sa mass sa pag mga public transport. Pero sa mga shop, wala naman. Voluntary lang na gusto mo mag-mask. Pero sa kailangan mag-mask kami sa public na sasakyan. Marion Gusar, magandang umaga sa Pilipinas. Jervin Guerrero, magandang umaga din. Kahirap ng sipunin tayo. Pero sige lang. Ang mahalaga takot sa atin ang COVID kasi ang paglapit ng COVID, sabihin, may COVID na pala to. So, hindi na ako lalapit nito. Kaya, lagi akong safety sa COVID. Dahil ang alam nila, meron ako. Kaya na hindi na sila lumapit pa. So, kawawa yung wala pa. Yan nga, malinaw sinabi ng Diyos na COVID lang ang katapat. Maghintay lang kayo sa mga hindi naniwala kasi darating yan. Kaya surtihan kumbaga. Pilipinas ngayon, nakalat na. Marami ng mga lugar na nag-lockdown uli. MGCQ, lagi naman yan, pero palala ng palala. Yung mga pare ninyo, pastor, may nangamatay na dyan na hindi lang sinasabi. Saan si Father? Nagbakasyon. Bakasyon na walang balik-balik na. Meron yan, niwala akong wala. Iyon pa, kahiyaan nila pag na-COVID sila. Dahil sila nagturo ng pamisa, padasal. Yung nga sabi nga nila, di ba? And prayer daw is powerful. Paano naging powerful? Umpisa pa lang ng COVID, nag-prayer na kayong buong ninyo, relihiyon, mga madre, pare ninyo. Bakit umabot na tayo ng isang taon? Mahigit na. 2 taon na halos. Bakit hindi pa tumalam yung prayer ninyo? Kalokohan yung mga pare ninyo. Kayo po yung mga pare. Mga tambalos-los kayong lahat. Wala kayong tinurong matino. Kayo namang mananiwala. Hindi nyo yung nag-iisipan. Naniwala lang kayo. Hindi nyo iniisip na yung COVID hindi mapatigil. Dito sa COVID pa nga lang, makikita na ninyo na ang dasal ninyo hindi powerful kasi hindi na patigil ang COVID. Tapos naniwala kayo. Kung hindi ba kayo napaka-inutil na pag-iisip. So, Rinante Plaza, magandang umaga sa inyo dyan sa Bukid. Alam ko, Bukidnon kayo. Sinami Legartiha. Magandang umaga sa iyo. Rimi Kabasagan. Ed Kabasagan. Lablen. Magandang umaga sa inyo. Aisel Miranda. At sa inyong lahat, magandang araw, magandang umaga. Vanessa, Carlosa, and Narcisa Lumakang. So, maraming salamat doon sa testimony sa aso. Ilang aso na yung ginamot sa langis na talagang gumawa ang Diyos ng himala. Nasamot sa aming saring himala ang ginawa. Na nasa misahe ng Diyos din yan, di ba?
Kung nabasa ninyo, mga ilang taon na yung nakalipas na sinulat ko, sabi niya na kahit hayop na makasakit, pag ginamot mo, gagaling pa rin sila. So yung mga yan, yun yung patunay natin na ah, totoo ang sinabi ng Diyos. Tingnan niyo yung aso ni, tuta ni Felipe Alcuino noon. Grabe yun. Mas grabe yun sa kanya. Kasi hindi na may kilos, nakahiga na lang. At ayun nga, na-hemorrhage. Pero isipin niyo ilang araw yun, nagkaganon. Hindi na kumakain. Tapos sinabi ko lang na, nakausap ko siya after ilang minuto, 20 minutes na sinabi niya. Lumakas yung aso, tapos kumain. Yung tubig, kumain. So, diyan na makikita na kung gaano ka-powerful ang Diyos. At yung mensahe lang na pinarating ko, pamanahagi ko lang sa inyo para kayo din na makikinabang. Pero hindi ibig sabihin na ako ang nagpagaling kasi wala akong kakayahan na magpagaling. Pinarating ko lang yung mensahe ng Diyos na totoo na kausap natin siya. Hindi man natin siya nakita personal sa pagganitong sitwasyon. Pero pag nag-espiritu ako, makikita natin na kausap ko nga ang Diyos. Dahil maraming patunay maliban doon sa sinabi niya nang makakita ako ng kasalanan o parating man. Marami pa. Yung boses ko makapagaling, marami pa talaga. Yung mga sa inyo lang mismo, yung naniwala na nakinabang kayo, yung mga himbalang dumating sa buhay ninyo, malinaw doon na may Diyos na kakampi kayo. So, salamat ako sa best friend ko na pinagkalooban kayo ng tulad ko rin. Hindi man kayo niya nakausap, pero kahit pa paano, naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos na talagang kasama natin siya sa lahat ng panahon. So, itong live na to, isingit natin to si kasi ilang araw yung manghina na namlay ako, parang mayroon akong sakit na hindi ko maintindihan. Wala akong naramdaman, pero matamlay ako. Pero nung nabasa ko yung sinabi ni Joanne Le, Jonathan Makahis, Poyong, yun, iisa lang yun sila. Joanne Lee lang yun. Akala niyo yung babae, girlfriend niya yung babae, hindi yun naman siya yun. Yung lalaki ang talaga nangutya. Na yun nga sabi nga niya na kinukulam ko raw yung mga tao kasi nangamatay yung mga nangutya. So, kasi nasabi niya, hindi siya naniwala na mangkukulam ako. Kasi kung kayo nga naniniwala na isang mangkukulam, tiyak, manahimik kayo kasi siyempre matatakot din kayo na kayo ang kulamin. So, hindi talaga kayo magsalita o manahimik na lang kayo. Pero since na sinasabi niya sa mga post niya na demonyo daw ang gumamit sa akin o ano bang tawag pa niya kasi kinukulam ko raw yung mga tao ng ngutya kaya nangamatay, baliktad ang pangyayari na hindi pala totoo na naniwala siya mangkulam ako kasi hindi nga niya gagawin yun kung mangkukulam nga ako. So, palibasa kasi ito parating ninyo to kay Joan na live na to kasi binlock niya ako eh. Hindi ko search gawa nung na-block niya ako sa Joan Le. Pero nalaman ko din na meron siyang ibang account at sa mga account niya nandoon yung mga lumalabas yung post na tungkol sa pangungutya sa akin. Pero binura niya lahat yun. Nung isang araw lang, binura niya lahat. So, siguro nakaramdam siya ng takot o baka sinampal na siya ng power ng Diyos habang natutulog. O alam naman natin ang Diyos pag kumilos, walang imposible yan sa power niya. Hindi na lang ninyo alam na meron pa akong hindi lahat ko pagdating sa power ng Diyos na pinapakita niya sa mga taong nangutya. Marami yan. Bago pa namatay yung mga tao na yan na nangutya, na alam ko mamatay sila kasi may pinapakita ang Diyos. Hindi ko pinupost yan dito sa public.
pinapakita niya sa akin. Yung napansin niyo yung may post ako na pinagpapalo ng Diyos yung yung nangutya na parang kidlat yung tumatama sa katawan. Yun. Ah, yun yung panahon na yun sila kay Charlie at saka kay Alvin, yung dalawang pastor na nangamatay. Yun yung panahon na yun na bago sila namatay, yung pinagpapalo niya ng power niyang kumilos doon na parang kidlat pag tumama sa katawan kawawa yung taong pinagpapalo sa power, tinamaan ng power, yung baga parang kidlat. So ganun yun. Pag matindi na ang pangungutya, meron talaga ipapakita Diyos sa akin. So, kaya hindi ako basta-basta na sasaktan. Kasi alam ko naman talaga na totoo ako. At hindi ako basta-basta nasaktan kasi hindi naman ako ang pinasabihan nila. Malinaw naman sinabi ng Diyos na sa mga taong nagsasabi ng masakit, hindi ba nila alam na ako ang sinabihan nila? Hindi ba nila alam na ako sa harapan nila? So, yun na mensahe. So, ito, si Joan Le, nagsabi nga siya na demonyo ako, mangkukulam. Bakit niya ito nasabi? Kasi siya, manggagamot siya eh. Alam mo itong mga orasyonis ito eh. Alam mo itong mga orasyonis na ito, hindi man siguro lahat, pero karamihan sa kanila, saksakan ng mga yabang sa katawan nito. Meron mga akong kilala na orasyonis din, dalawa itong sa nasa grupo din na powerful daw. Ika nga, makagawa daw ng hangin, ipo-ipo. Isipin ninyo, sinong tao magawa ng hangin? So, Diyos lang pwedeng gumawa ng hangin. Walang tao makagawa ng ipo-ipo. So, dito pala sa mga salitang ganito, wala na. Bagsak na sa akin to. Di ako basta-basta mapaniwala sa ganito. Ano kayo? Diyos para sabihin ninyong gagawa kayo ng hangin. Ngayon, nakabarel itong mga taong ito. Ayun, nakulong. Matagal ang pagkakulong nila. So, diyan natin masasabi talaga na feeling nila kasi powerful na sila. Kaya saksakan ng yabang sa katawan. Pero wala naman din palang ibubuga. Meron lang orasyon kung saan yun nakuha, binili ba o ano. Kasi alam mo itong mga orasyon, marami na mahilig yan mga leksyon o ano na lang ang pinapagagawa sa sarili. Pero ako naman, yung nasabi ko sa inyo, ang lolo ko, orasyones, papa ko, orasyones, bibigyan ako ng orasyon. Yung nasabi ko, palagi na, di ko kailangan ng orasyon. Nung gagawin ko dyan, naniwala ako ng Diyos, sa Diyos. Sa Diyos ako. May Diyos akong kakampi, hindi yung orasyon. Kaya, hindi ko tinatanggap yung mga ganun. Anong gawin sa orasyon sa katawan mo? Hindi man totoo yan. Makapag-salba sa'yo o Kung may mga orasyon, di sana mga mataya kung tataong may powerful ang orasyon nila. Kaya ito, si Joan Le, bukod sa manggagamot, ayun siguro, baka marami pang ginawang kalokohan ito. Kaya, kung mapansin ninyo, Bible din kasi ang niya pinagbasihan. So, kaya nasanay siya sa salitang mangkukulam. Kasi di ba ninyo alam yung mga taong reliyoso na itong mga kukulam, reliyoso sila. Kung ano-ano mga santo na sa altar niyan Mayroon silang mga itim na mga ribulto, mga kung ano-ano. Ang dami. So, nagsisimba yan. Meron kaming mga kukulam na si kapitbahay noon. Nako, tuwing Friday yan. Nagsisimba talaga yan. Kita mo yung bahay niya noon puro santo sa paligid. Kung ano-ano mga santo. Santo ng Mary, santo ng ribulto ni Joseph, ng Jesus Christ, yung Black Nazareno. Yung mga ganun ba? Pero yun, talagang kilalang mangkukulam yun. Sinugod yun ng mga pulis yun meron naman siyang ibang bahay na palipat-lipat siya. So, kaya natanim sa isip ng tao na
Kating ito mangkukulam kasi, religyoso ika nga, pero wala mangkukulam sila. Di mo malaman kung santo o ano ba tong mga taong ito. Tulad ito ni Joanne Lee. Manggamot daw siya, ika nga. Pero naniwala siya ng kulam na na mamatay tao. Pero siya mismo, sumaway. So, ibig sabihin, di totoong mangkukulam nga ang pagkakilala sa akin. Naniwala siya na ginamit ako ng Diyos na, ayun nga. Kasi tagal siya nagbasa sa wall ko eh. Yun nga lang, yung silos nga ng tao, yung inggit ba sa katawan ay hindi maalis-alis. Anong magagawa nila kung ang Diyos nga nakipag-usap? Kung kukunin natin ng base, hindi na ako naman to. Galing sa parang Middle East na tawag. Kung kulang natin ng base, kung hindi ako totoo, hindi ako abot ng 11 years sa ginawa ko na to. Lagi ko ulit sa inyo yan na ang kalaban ko dito, mga invisible. Dahil hindi mo malaman kung sino yung kaharap mo. Dahil ang binabanatan natin dito sa mensahe ng Diyos, itong mga reliyon, lahat ng reliyon, malaking reliyon, hindi lang naman isang pari yan eh. Hindi lang naman isang pastor yan eh. Lahat ng pastor dito, lahat ng pari dito, talagang masaktan sila sa mensahe ng Diyos na please don't sell my words. Tulad nung tithe na kapalitan ni tithes, yung kapalitan ni Carlosa. Ang dami nila palitan doon. Salamat Carlosa. Maraming salamat doon sa mga kumbati mo. Nababasa ko yun. Pero nung sumagot na nagkomento ako sa page na yon, dami kong komento rin doon. Pinagmasdan ko, walang isang pumalag, walang isang komento. Talagang kay Carlosa lang sila bumanat. Sa mga katuwid, alam na nila ako. Kasi ang diretso ako mga komento ko doon eh. Talagang talaga. Sinasabi ko talaga kung ano yung dapat ko sabihin. Na masakit talaga. Pero walang isang nagko-komento. So, ibig sabihin, alam nila kung sino ako. Alam din nila na talagang may paglagyan sila pag mga lumabas sa bibig nila o sinulat nila. Kaya, sabi ko kay Carlos na walang isang pumalag. Kaya takot lang ang nasa katawan nila. Kaya ginihintay ko nga yung magkomento eh. Dahil ipapadala ko yung mga kabaong eh. Ay, malinaw naman na sinabi ng Diyos sa mga taong nagsasabi sa iyo ng masakit, laging may kapalit. Mamamatay sila. So, ayun nga. Na sinasabi ko sa inyo, na salita lang naman yung iba, na kasi yung karamihan sa mga nangutya, verbal. Na yung iba, nakausap ko. Tulad nung pinsan ko, nangutya, sa Kamigin, na kausap ko mismo sa telepono, nagpalitan kami. First cousin ko yan O, hindi namatay na. Yung nasabi ko nga, nauna pa yung isa, yung si Maning na taga Bonbon, na dami mga sinasabi kasi. Sabi ko na, ayan si Maning, manda siya pagtamaan siya kasi dami sigurong pera, kaya ganun magsalita. Pag tinamaan siya ng sakit, di na magtagal. Sandali lang. Biglaan nagkaroon ng cancer. Ang sabi, magpagamot siya. Sabi nung kausap, di gamot niya, di kaya niwala. Nung sinabi sa akin, sabi ko na hindi na magtagal yan. 3 days lang. Namatay. Tapos sabi ko, yung pinsan kong isa, yung first cousin ko, hindi, susunod din yan. Wala, 1 linggo lang, sumunod din. Yan mga verbal ang usapan namin yan. Nakausap ko lahat yan sa telepono.
Talagang grabe ang palitan namin. Pero ganun na, nagpaliwanag pa rin ako kahit papaano, ma, ano pa ba, maunawaan nila ang mga ipinarating ko. Pero magpumilit kasi sila. So ganun, nangyari. Kung may sinulat lang nila yung mga pangutya nila sa akin o na-record ko, tiyak, papuntahan ko yung lamay nila. Ipakunan ko ng picture yung kabaong para ilahad ko dito sa publiko. Pero since verbal lang, ay hindi ko ginagawa yon. Ikwento ko lang sa inyo na gano'n. Yung ano di hipag nun ni Maning, si taga Bonbon din, si Annabel. Kausap ko rin yun sa telepono. Kasi gano'n ako pag may mga nagsasabi ng masakit, talagang tinatawagan ko at may number. Tinawagan ko yun, nagsigawan pa kami doon. Oh, sabi ko, humanda ka, kasi anihin mo talaga yan. Oh, hindi nagtagal, 3 months yata, na-stroke, mapatay agad. So, kung na-record ko yon, nako, talagang makikita ninyo sa, ano dito sa public. Ito lang ginawa ko kay Alvin sa kay Charlie. Kaya nag-screenshot ako ng pangungutya. Yung iba, nangungutya, pagkapos lang mangutya, nagbablock. Pero sabi ng Diyos, marami na nangamatay sa kanila, hindi mo lang alam. Dahil hindi mo sila kilala. Tingnan mo yung mga nangutyang teacher sa Iloilo. Namin na eskulahan yun, hindi. Ilan yun? 6 yata yun, no? Lumubog sa bangka. Kasama na siguro sila doon. So, marami pa. Marami talaga. Ah, hindi ko kayang isa-isahin. Kaya kung bibilangin ko nga, nako. Ito yung sinasabi niya na di po yung na kinukulam ko daw. Anong kulam? Yun nga yung mensahe ng Diyos eh. Na tuwing masaktan ang damdamin mo, laging may kapalit. Mamamatay silang lahat. Malinaw naman yun eh. Kailan ba ito na mensahe ito? Mga 2014, 13 yan eh. 13, 14, ganon. 15. Kasagsagan nang nag-umpisa ako. Pinaalam ng Diyos. Lahat. Kaya nga niya sinabi ito para maging aware ang tao na pag meron kayong ipaglaban, bukas naman kayo, bukas ang pintuan, malaya kayo. Pero kailangan may batayan. At hindi yung basta na lang mangutyang, basta na lang magsabi ng masakit. Tulad ng sinabi ko, ang dami ko sinasabi laban sa mga pari at pastor ninyo na masasakit. Talaga masakit. Sipin ninyo, sabi ko, bakla, rapist, maluloko, manlilinlang, panglamang, sa kapwa. Yan lahat ang masasakit yan eh. Pero bakit? Hindi nila ako pwedeng balikan o hindi nila ako pwedeng harapin o ipaharap o saan man. Kasi nga totoo nga sinasabi ko. Itong lahat. So ganun din dapat ang yung makipagkumbate. Pag alam niyo yung tama kayo, o din harap-harapan o mag-live kayo o gusto ninyo face to face para ipakita natin. Lagi ko sinasabi na pag meron kayong gustong iparating na kung katotohanan man, di ipaglaban, panindigan at patunayan. Itong tatlong bagay na ito, dapat dala natin to. Tulad ng sinasabi ko at tulad ng ginawa ko. Dahil malinaw sinabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Iligtas mo ang mga tao. Malinaw yon. Bigyan kita ng power mind. Ang power mind mo is powerful. Ulit-ulit kong sinabi yan. Makakita ka ng parating, kasalanan ng tao, buhay man o patay. Busis mo makapagaling. Kahit hayop, gagaling. O ano pa man. Kahit cancer, gagaling. O, marami na akong mga ginamot na ganyan. Pero bakit? Hindi nyo manawaan. Kasi nga, naghari sa puso ng tao, kalooban ng tao, ang galit. Inggit at galit ang kalaban dito. Kaya hindi kayang tanggapin. Tulad na pare ninyo, pastor ninyo, alam naman nila, silang lahat, alam nila ako. Kasi ang tupapa ninyo, alam yan. Ang tupapa ninyo. Kasi nga marami na akong pare kausap. Marami ng pare nakipag-video call sa akin. Pastor mismo kausap ko. Ilang pastor ang hinamon ko. Iisa lang ang sinasabi nila, Diyos ang kalaban namin dyan. Pero bakit walang nagbagong pastor? Bakit walang nagbagong pare? Kasi hindi nga nila kayang isuko ang sarili nila.
Kasi nalubog na sila sa kasalanan. Kasi number one, makasalanan na sila. At totoong hindi sila niwala ng Diyos. Ang Diyos sa kanila, pira. Kita naman ninyo yon si Kibuloy. Naghahamon na magsarap kami sa korte. Pero wala naman, pinaluap ko. Tatlong taon na nakalipas. Nanahimik si Kibuloy. Talaga harapin ko siya kahit marami siyang pera. Ako wala akong pera. Kaya pagdating sa korte, wala akong abogadong kukunin kasi wala akong pambayad. Ako ang tatayo sa sarili kong abogado. Ano ba ipinaglaban ko dito? Katotohanan. Ako nakakaalam Ako rin magpatunay na totoong kausap ko ang Diyos. Isang tanungan lang, isang sagot. Ganun lang yon. Hindi natin kailangan abogado. Ano bang gagawin ng abogado? Hanapin ang katotohanan, patunayan. Ganun yung gagawin ko. Ako ang maghahanap sa kanila ng patunay at totoo ba sinasabi nila at sila nga ba ang kausap ba nila ang Diyos o totoo bang anak sila ng Diyos o ano man ang tawag sa kanilang sarili nila. Patunayan nila sa harapan ng korte. Ganun din ako. Patunayan ko sa harapan ng korte. Kung ano man yung ipakita ako na totoo ba. Isa nga lang ibigay ko sa kanilang sample na makakita ako ng parating. Na sinabi ng Diyos na makakita ka ng parating. Yung punta ko sa Alaska simpleng mensahe yon. Nakabike lang ako. Nagkausap kami. Sabi nga niya na kung basahin ninyo yon, malinaw doon. Binanggit ko ba ang Alaska? Sabi niya, darating ang panahon na itong ice nito, malulusaw ito. Kasi ang init sapat kasing init ng ihi na yun nga, na kayang magtunaw sa ice ng Alaska. Na hindi pa nangyari. Mula noon pa, na pinanganak tayo, hindi pa nangyari. Sinulat ko yan. Isang taon lang nakalipas. Nangyari. Malinaw yon. Nakausap ko ang Diyos kasi hindi pa nangyari. Hindi niyo masabing, dati na yan. Hindi niyo masabi yon. Yung bagyong Yolanda, pwede niyo sabihin, dati na kasi dati ng bagyo. Pero hindi na tulad ng dati. Pero ang himala daw na patunay na kausap ko ang Diyos kasi binanggit ko lahat kung anong nangyari ng bagyong Yolanda. Bago pa nangyari, 5 buwan ko. 3 beses ko sinulat. 5 buwan bago nangyari. Ang linaw nun, bakit hindi malinaw? Binanggit ko naman na sa Liti tatama ang bagyo. Doon sa Liti maging matindi ang salanta. Nasaan ba ang biliran? Nasaan ba ang nangyari noon? Di ba sa yun? Tacloban? Doon nangyari ang Salite. Malinaw doon, nakausap ko ang Diyos. Pero hindi nyo kaya tanggapin. Kasi nga, ang utak ng tao kasi, baliktad na. Hindi na marunong mag-isip. Ang layo ko sinasabi, na ang mga utak ng tao ay hindi na ginamit sa tama. Para na kayong isang laruan ba na remote control. Ang remote control hawak ng pare at pastor ninyo. Yun ang katotohanan. Ang pare at pastor ang nagpapagalaw. Pag pindutin niya ang button, doon kayo gumagalaw, doon kayo nag-iisip. Kasi hindi naman ninyo magagamit sa tama Nagsunod-sunuran na kayo sa pare at pastor ninyo. Nakita na nga ninyo yung kaso ng mga pare ninyo. Mga rape, molestia, hindi lang 100, hindi lang 1,000 kaso. Pero lagi sinasabi ninyo, fake news yan. Alam mo, kung nasa harapan ko kayo, magsabing fake news tapos nakita ninyo yung kaso, talagang sampalin ko kayo. Totoo yan. Para magising kayo sa pagkabanggok ninyo. Fake news pa ba yan? Nasa kapitbahay ninyo, yung pare ninyong kilala nandyan, may kabit dyan, may dyan, asawa dyan. Kapitbahay ninyo yan Ngayon, sinasamba pa ninyo ang pare, nagsisimba pa kayo. Nagmahalik pa kayo sa kamay, sa paa ba? Anong tawag ko sa inyo? Matino. Yan ang makikita. Nasabi ko sa inyo, para kayong mga robot.
Tulad ng pastor niyo, tulad isang halimbawa ko sa inyo, si Apolinario, pastor ng reliyon ninyo na founder. Kaya naloko kayo sa kapa na yan. Ngayon, anong ginawa niya sa inyo? Pinagloloko kayo. Ano nangyari sa inyo? Nalusaw ang pira ninyo na parang naglaho, parang bula. Binigyan ko kayo ng babala. Kung bate pa kayo sa akin, marami kayo. Banat kayo sa akin. Pinagtawanan ninyo ako. May live ako niyan. Ano sabi ko sa inyo? Sige, tumawa lang kayo. Kasi akin ang huling hakap. Ano nangyari? Nangyari ang sinabi ko. Nagtago pa ang founder ninyo, si pastor. Sa kapa. Nagtago pa sa gubat kasama ang mga kasamahan. Nasaan ang pera ninyo? Walang nabalik. Sa mga nagsubaybay sa akin, sa mga niwala, maraming sumabit doon. Hindi man malaking pera. Merong 5,000, 10,000, may 15,000. Merong 50,000 na nangutya. Isang nangutya pa, yung teacher. Nasa Bugo ba yun? Nag-loan sa... Kasi teacher, nag-loan ng 200,000. Hinikayat ang kapatid. Sabi, ayaw ko niyan. May live sinarisulalo niyan. Maniwala ka niyan. Demonyo yan. Hindi nadala ang kapatid. Ngayon, ano nangyari? Hindi pa naka-pay out. Nawala na ang pera niya. Nagsara na ang kapa. Nagtanggo na. Nasaan na ang pangutya ninyo? Sinong umani? Kayo din. Mga tanga. Binigyan na kayo ng babala. Hindi kayo naniwala. Ngayon, malaking pera ang 200,000 sa Pilipinas. Malayo nang marating mo nun. Pwede ka na makarating ng Australia nun. Makita mo pa kung, ganito pala ang Australia. Pero bakit wala? Nawala na ang pera, hindi ka pa nakabayad. Bote nga sa inyo. Bote kung yun lang abote ninyo. Hindi ko hangad na marami pa, pero pag hindi pa masyahan ang Diyos sa inyo, tiyak marami pang darating. Ang Diyos hindi mamatay tao, tandaan ninyo yan. Pero marunong siya magpabaya. Pag anong darating sa inyo, titingnan lang kayo. Kung nakausap lang niyo, sabihin pa siguro, buti nga sa inyo. Masakit kayo magsalita at hindi kayo nakaintindi. May mga sarili kayong utak. May pinag-aralan kayo, pero hindi kayo nakaunawa. Ganoon ang Diyos. Marunong magpabaya. Hindi katulad ng turo ng mga pare at pastor ninyo. Na pag hindi kayo nagbigay ng abuloy o buhis man ang tawag sa inyo dyan, o tithe ang kung ano-ano man, bawiin ang biyaya na meron kayo. Pero dahil sa katangahan ninyo, nagbibigay kayo para hindi na bawiin. Ginawa ninyo ang Diyos ng sinto-sinto na parang bata. Parang nagbigay ng laruan. Na pag meron kayong gusto, hindi nyo magawa, kukunin yung laruan. Di ganun ang Diyos, mga ugok. Mag-isip kayo ng tama. Yung biyayang dumating sa inyo, hindi yung iniisip na kayo din ang kumayod. Hindi naman yung pare ninyo eh. Hindi naman ang pastor ninyo ang kumayod yan eh. Hindi ba nga kayo nag-upisa sa trabaho, maghahanap pa kayo ng trabaho, meron na silang 10% sa inyo. Kung hindi ba kayo inutil na pag-iisip, kayo nagpakahirap, nagsumikap kayo para mabuhay, para kumita, tapos meron na silang bahagi. Tama ba yon? May Diyos ba na pagkakitaan? Malinaw sinabi ng Diyos na please don't sell my words. Mahalin ninyo na ako walang kapalit. At yun ang paniniwala ko. Isa yan sa nagustuhan ng Diyos sa akin. Pinaglaban ko siya. Mula noon pa. Maliit pa ako. Na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Malinaw din sinabi niya na ikaw ang tunay na niwala sa akin ng Jesus Christ. Kabibigyan kita ng power of mind. Manggamot ka at mangaral. Ito yun. Sinabi ng Diyos sa akin.
boses mo makapagaling. Mga backup na lang yan. Pero bakit hindi nyo naunawaan? Kasi namulat kayo sa mga maling turo. Mga panglulokong turo. Pastor nga dito sa Australia, oh. Harap-harapan kami, kausap ko. Simula nagpaliwanag ako, naghiwalay na lang kami. Walang boses ng pastor. Pastor na muna again. Yung mga kausap ko dito, mga Bible ang hawak. Kung pumayag lang siya ng videohan ko, natapos na lang kami mag-usap. Walang salitang lumabas na kumontra. Isa lang ang sinasabi. Tama ka, tama ka. Ganun ako, hindi ako natakot sa inyo. Kahit sino pa kayo. Kahit pari pa ninyo, kahit pastor pa ninyo, kahit santo papa ninyo. Harap-harapan kami. Isang tanong, isang sagot. Tingnan ko kung ano isang sagot nila sa Please Don't Share My Words. Niwala kayo ng Diyos. Diyos tagapagligtas. Ang Diyos tagapaglikha. Tapos ngayon, pagkakitaan ninyo, hindi Diyos ang pagkakilala ninyo. Kayo na si Judas. Ipinagpalit ninyo ang Diyos sa kapiranggot na pira. Sabihin ninyo, utos ng Diyos. Ano utos ng Diyos? Gumagamit ba ng Diyos ang pera? Kumakain ba siya? Gumagastos ba siya? Sinong gumastos ng mga pera na yan? Kayo. Pinagsusugal ang mga pari ninyo. Pinagbabae nila. Pinabuhay sa pamilya nila. Pinagpatayo ng eskwelahan nila. Mga negosyo nila. Pinag-i-invest nila sa bangko. O ngayon, sabihin ninyo, utos ng Diyos. Utos sa mga tanga. Ganon kayo. Kalupit. Eleven years na ako nito. Walang isang paring humarap sa akin. O panagutin ako sa mga sinasabi ko. Dahil harapin ko talaga kayo. Subukan ninyo. Di ba magkita tayo kung saan gusto ninyo. Ang lakas-lakas ninyo magsabing mangkukulam ako. Pero yung mga pare ninyo, mga pastor ninyo, hindi nyo nasaway na ginawa kayo mga tanga. Inutil ang pag-iisip ninyo. Kaya salamat, Joan. Kung wala ka, baka lalo akong nanghihina. Sabi ko sa inyo, ito ang mga vitamins ko. Pag may nagsasabi ng masakit, sumisigla ako pag ganun. Talagang binigyan ko kayo ng panahon. Mag-live ka, kung ano man yung gusto mong iparating. Walang burahan. Ito man sinasabi ko, walang burahan sa YouTube yan. Sa lahat ng social media. Hanapin niyo yung mga sinasabi kong live. Saan kayo magpunta? Sa Twitter man, sa Vlogger man, sa YouTube man, sa Facebook man, nandyan lahat yan. Walang burahan yan. Kayo, pag sumagot lang ako, anong ginawa niyo? Binubura ninyo. Ibig sabihin, may takot kayo. Bakit kayo matakot? Katotohanan ay paglaban, tas matakot kayo? Saksakan pa kayo ng takot. Pero ganun kayo magsalita. Ako, hindi pa pinanganak ang taong katakutan ko. Diyos ang pinaglaban ko dito. Na pinagkakitaan ng mga tao. Kahit may banta sa buhay ko, isipin nga ninyo, hindi ko kakilala ang mga taong naghangad sa buhay ko. Then yun ang sinabi ng Diyos. Sa gagawin mong ito, maraming tao maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Sinong papatay sa akin? Sino mahangad sa buhay ko? Di mga pare at pastor ninyo. Kayong mga nangutya, mga orasyonis o sino pa man. Pero kabilin-bilinan ng Diyos, manatili kang mabuhay na normal, na simple. Ito, nagpipising mag-isa, naglalakad mag-isa, nagtatrabaho mag-isa, walang pangamba. Kahit saan ako makarating, kahit sa Pilipinas, makita ninyo yung mga
Pamigay ko ng flyers, nakamotor lang ako. Kasama yung anak ko, siya namimigay, ako nag-drive. Huminto hamis kung saan saan. Yung pagkrusada ko, na-announce siya sa radyo, isang linggo bago magkrusada. Yung mga tarpaulin ko, yung mga banner ko nakasabit sa kung saan saan, sa tulay o sa mga puno o saan man. Anong ginagawa nila? Tinatanggal nila. Doon sa Sagay, Pamigin. Yung, yung mismo krusada ko nasa harapan ng simbahan halos. Sa tigiliran ng munisipyo, na simbahan ng tawidan ng kalsada ng simbahan. Yung banner ko nandoon sa kalsada, itinanggal nila. Doon sa mambahaw na banner ko, doon sa may malapit sa pantalan, doon sa may roundabout. Tinanggal din nila. Sino magtanggal nun? Nandoon yung pizza ng krusada ko. Ilan ang krusada ko noong time na yon? Oh. Bakit walang pare na karating? Yung mismo nagkrusada ko sa ibang pagkakataon, nandoon yung pare, kumakain doon sa harapan ng bahay ng krusada ako. Isang di palang pagitan. Bumaba ba ang pare? Habang nagsisigaw ako, mga pare ninyo, manluloko, manlilinlang, o ano-ano pa yung sinabi ko. Number 1, makasalanan. Nanahimik kasama ang mga katikista sa bunbun. Kinabukasan, nagpatawag ng meeting doon sa kinukrusadahan ko. Ano sabi na pare? Huwag kayong maniwala sa taong yun. False prophet yun. Ang tawag ko sa inyo? Mga takamigin na nangutya. Bobo, tanga. Tama pala ang pare ninyo. Nandoon ako sa court na yung time na yun. Nandoon siya. Humarap sa akin. Sitahin niya ako. Ano siya lalo, bakit mo ginawa yan? Hindi totoo pinagsasabi mo. Pero hindi niya nagawa. Patunay. Nasaksakan sila ng duwag dahil alam nila sila ang kasinungalingan. Nasa sinasabi ninyo yan, ispaniwala ninyo. Na ang katotohanan, siya ang mananaig at ang kasinungalingan ay magtatago. Kayo din nagpapatunay na paniniwala ninyo ay puro kasinungalingan. Di kayo ang nagtatago. Ako, simpleng tao. Ito ang lumahad sa publiko na walang alinlangan. Wala akong takot. Kahit saan ako. Kung kayo nasa sa kalagayan ko, tingnan ko kung lalabas kayo ng bahay. Tingnan ko kung maglakad kayo sa kalsada. Meron nga lang kayong kalaban sa kilala ninyo. Abot ng lingon-lingon ninyo, baka sinundan kayo. Ako, naglakad ako ng diretso na walang pangamba. Kaya katuwiran ko, Diyos ang nagutos nito, gampanan ko ito ng walang pag-alinlangan. Kung oras na, oras na. Dahil lahat tayo mamamatay. Hanggang dito na lang, hanggang magandang umaga, and God bless sa lahat at sa pagkikita natin muli.